This is another season for us sa bawat umaga na meron tayo. It is a season 4 for New Life Daily Devotion. Please open with me in the book of Psalms 51. Sa awit 51 verse 10. Sabi niya dito, sa kanyang mga salita, sa magandang balita, Biblia. It is a Psalms of David, awit ni David, na nagsasabing, isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Ulitin ko, isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Papuri sa kanyang mga salita. Papuri sa Diyos. Well, today, we're going to begin this very journey at pasisimulan natin ito na desiring to become more like Jesus Christ. Mag-desire tayo ng pagnanais na tularan ang Panginoong Hesukristo. It is a call and also a challenge to everyone to have a intentional growth, to have a not only this day but magkaroon tayo ng daily surrender and consistent choice na nagre-reflect sa pag-ibig ng Diyos, reflecting God's love, obedience, integrity. So, makultivate yung isang makadiyos na puso. Kaya, allow me to share this na may title na Makadiyos na Puso. Ulitin ko, magkaroon tayo ng makadiyos na puso. Psalms 51 verse 10, create in me a clean heart. Sa Tagalog, isang pusong tapat sa aking likhain, and renew a right spirit within me, na nagsasabing bagong damdamin, or mas maganda sa English version, right spirit. Renew a right spirit. And it leads us to indeed a very life na pusong makadiyos. So, well, why I'm encouraging everyone na magkaroon ng pusong makadiyos? So, we're full of distractions. We are full of many things na we need to consider, we need to be worried, or sometimes truly it makes us distressed sa mga ganung bagay. So, lagi nating tandaan na the world is full of distractions. And we Christians, of course, may mga spiritual compromise. That's why the conditions of the heart is talagang importante. What is the conditions ng inyong puso habang lumalakad sa Panginoon? So, ano ba yung laman ng iyong mga puso? Ano ba laman ng mga dinidesires mo? Ano bang gusto mong masunod? Sabi nga ng Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it.
Ano ba laman nito? Full of distractions, spiritual compromise. We need to set the conditions ng ating puso. And which is reminding us na sabi ni David, isang pusong tapat sa akin likhain. Nang sa gayon sa araw na ito, itong mga gagawin ko maayos. Isang pusong tapat. Maging matapat ka sa araw na ito. Maging maayos ka sa araw na ito. Isang bagong damdamin or nire-remind tayo ng right spirit. Wonderful atmosphere yung i-build up natin, especially this day. So number 1, in order for us na magkaroon ng makadiyos na puso is it begins with repentance. Number 1, it begins with repentance. Well, Psalms 51 isinulat ito sapagkat si David ay grabe yung masasabi nating ito'y panahon ng kanyang pag-iyak. Ito'y panahon ng kanyang pagbagsak sapagkat siya'y nagkasala sa Diyos. It is a cry. And it came after a deep failure. Nagkasala si David. At hindi na siya nag-excuse. Nag-repent siya. And which is Psalms 51 verse 17, sabi nga dito, ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. Nagtatapat dito si David. Lord, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. The sacrifice of God are a broken spirit and a broken and contrite heart, O God, you will not despise. Sabi ni David. Alam ko, Lord, pakikinggan mo ko. Why? Bakit tayo pakikinggan ng Diyos? Because we have a heart of repentance. So, that's the number 1. Para magkaroon ka ng makadiyos na puso, it begins with repentance. Katulad ng sinasabi ko sa iglesia, sa church, please, fix your relationship sa Lord. Maging maayos ito so that in every challenges that we face, madali na lang to face everything. Why? Kasi alam mo, you have a Lord God na maayos ang iyong komunikasyon, maayos ang iyong relasyon. Kaya, this day, magkaroon tayo ng repentance. What is repentance? Pagtalikod sa kasalanan. Pagpapakumbaba. Lagi yung tandaan na repentance, it prepares the soil o nung puso natin. Kapag walang repentance, walang pagbabago, walang desire na magbago. Without it, the heart remains hard and unfruitful. Kaya tanungin mo sarili mo, am I truly turned from sin? Lumayo na ba ako sa kasalanan? O kino-cover ko pa rin yung kasalanan? Be reminded, when we say repentance, it is turning 180 degrees. Kung nakaharap ka sa kasalanan, iikot ka 180 degrees at lalayo na. Iiwas na. Tatalikuran mo na. And you're not gonna face yung mga maling gawa. Not just covering it. Huwag mong i-cover
lagi niyong tandaan na it worsen the situations. Huwag natin pagtakpan ng kasalanan. Bagkus, talikuran na natin. Number 2, that reminds us, para magkaroon tayo ng makadiyos na puso. A godly heart. Of course, una, it begins with repentance. Pangalawa, nourished by the word. Importante yun. Sabi nga ng Matthew chapter 4 verse 4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, but sa bawat salitang namumutawi mula sa bibig ng Diyos. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded from the mouth of God. John chapter 15 verse 3, the word purifies us. Ang salita ng Diyos ang maglilinis sa atin, magbabago sa atin. Romans 12 verse 2, transforms us. Without regular intake of scriptures, kung wala tayong salita ng Diyos na binubulay-bulay, magugutom yung puso natin. Starves. Lagi niyong tandaan, hindi ka lamang nabubuhay sa tinapay. O sabihin na natin sa kanin. Hindi ka lamang sa kanin nabubuhay. Hindi ka lamang sa pagkain nabubuhay. Hindi lamang sa tinapay, but by every word that proceeded from the mouth of God. The Bible or the Word of God feeds us. Pagkain natin yan. It corrects us. Kino-correct tayo ng salita ng Diyos. And the Word of God reshapes the desires of each of us. Kaya tanungin mo sarili mo. Unang tanong natin, totoo ba na tinatalikuran ko yung kasalanan o tinatakpan ko lang to? Pangalawang tanong, am I filling my heart with God's truth? Ang nilalagay ko ba sa puso ko ay salita ng Diyos o worldly influence? Yun yung nais kong ibahagi sa inyo. Dalawa lamang to. It begins with repentance. Pangalawa, nourished by the Word of God. And tomorrow, we will continue this topic na nagsasabing cultivating a godly heart. Magkaroon tayo truly i-mold natin yung puso natin na makadiyos. And this is by the help of the Lord God. Amen? So, papuri sa Panginoon, papuri sa Diyos. Minsan pa ulitin ko, sabi ni David sa Psalms 51 verse 10, isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. That this very day, Lord, help me to start new day with renewed heart, with right spirit. Gawa tayo ng mga bagay na makadiyos, gawa tayo ng mga bagay na nakakalugod sa Kanya. Papuri sa Kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Indeed, Heavenly Father, bless these people, bless each of us na narito. Put a clean heart in our lives. Create a clean hearts to these people and right spirit. Tulungan niyo po yung bawat isa lumakad ng may katotohanan, may pag-ibig at may pagsunod. And let your spirit guide us daily
sa lahat ng lakad namin. We invite you, O Holy Spirit, to lead us, Lord God. Lead us, Lord, to walk not by sight, but by the power of the Holy Spirit, na alam po namin, living in me, living with these people. Truly, bawat isa sa amin mag-bear ng fruits, lasting fruit. Truly na makita sa buhay namin. Doing everything, reflecting your glory, O God. Salamat, Panginoon. This is all our prayer in Jesus' name. Amen and amen. To God be the glory. Praise God. Samahan niyo po ako manalangin sa pagkakataong ito. If you have a prayer request, maaari mo itong ilagay sa ating comment section. At sama-sama nating ipanalangin yung ating pamilya, ang ating masabi nating trabaho, or whatever we desires na promotions, or praying for favor of the Lord, guidance ng Lord, or may mga personal prayer request kayo, maaari nyo po itong ipadala sa akin personally sa aking messenger, especially kung tayo'y friends sa Facebook messenger. You can able to send messages sa akin, at privately I can pray each of you. Amen.